Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Tapos na ang laban. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang pageant update tayo ngayon. So kagabi nga, ito nga, umattend nga ng bonggang-bongga ang pambato natin sa Miss Universe na si Maria Atisa Manalo dito sa gala night ng GMA. So ano daw ang masasabi ko sa styling, sa beauty, sa eksena? Well, ang masasabi ko, ang ganda-ganda ni Atisa. Sobrang para siyang Virgin Mary sa sa nakita kong ganda ha. Tapos yung makeup niya, simple lang pero kabog. Ayun yung lagi ko sinasabi. Hindi naman kailangan maging makapal na makapal lang ang makeup ng isang Atisa Manalo para lang masabi natin, ay wow, ang bongga. Kasi the more na mas simple ang kanyang mga ipinapakita, the more mas nagiging mukhang elegante at talagang lumalabas ang ganda. Sobrang nakakaloka yung beauty niya. Oo. Tapos yung gown na suot niya, sobrang simple lang. Hindi ko alam kung sinong gumawa pero simple lang yung gown. But panalo. Sa totoo lang, panalo. Panalo ng sinuot ni Atisa Manalo kasi lalo siyang naging maganda, di ba? Tapos sabing ganun kaparehas daw ng kay Luigi Gomez. Hindi naman, iba naman yung cut, pero yung color, parang twins sila, di ba? So ayun yung nagsisimbolo na ito na kaya yung sign na makaka-top 5 tayo sa Miss Universe. Bakit ko nasabi? Kasi si Luigi Gomez at si Atisa Manalo, iisa yung kulay ng suot ng kanilang gown. So, tapos nagkita sila sa iisang event. Nako, mukhang ito na yung sign na inaabangan natin na mukhang makaka-top 5 ang Atisa Manalo sa Miss Universe. O, di ba? Ang bongga. Charot. So, yun. So, basta ako naniniwala naman ako sa kakayahan ng isang Atisa Manalo. Sabi ko nga maka-top 5 lang si Atisa Manalo sa Miss Universe. Masayang-masaya na talaga ako. Parang wala na akong masabi. Parang, sige na, tayo na. O, diba? So, yun. Kasi matagal-tagal na tayo hindi nakaka-top 5 sa Miss Universe and I hope na ito na yon. And then, sa pambato natin si Maria Atisa Manalo, ay nako, I'm so excited. Yan, ganon. Excited ako dahil gusto ko talaga siyang mag-top 5 sa Miss Universe. Kung hindi man manalo, pero kung mananalo, ay mas bongga na yan. But, sa ngayon, parang feeling ko mahirap talaga si Philippines manalo sa Miss Universe kasi nga gawa nga ni Kun An. Pero, maka-top 5 lang si Atisa, achievement na yun natin. Ganon. But good luck kay Atisa Manalo. And sa ipinakita niya kagabing eksena, ay dito naramdaman ko na she's Miss Universe Philippines. Ang ganda-ganda niya. Ang kabog-kabog ng beauty niya. Para siyang Diyosa na nalaglag sa lupa, ganon. At sana sa mga galawan niya sa Miss Universe, ganito lang no? Mas gusto ko talaga yung simpleng galawan lang ni Atisa. Ayoko talaga yung parang katulad nun dati na ipinakita niya sa Miss Universe Philippines na kabog, laban na laban, tapos ang ending nga. Charot. So yun, mas gusto ko yung ganyang simplihan lang na yung beauty niya talagang ume-eksena ng bonggang-bongga. Parang I love Atisa. Ganon! Ay nako, good luck. Siyempre, excited ako dyan. At eto, speaking of Atisa Manalo. So, sabi ng ganon, ang matindi daw makakalaban ni Atisa Manalo sa Miss Universe ay si Chile. Ayan nga, kasi meron ng pambato si Inamol. Oo, ang pambato ng Chile ay nako, sobrang ganda. And then, of course, si Cote d'Ivoire. Ay nako, ito yung isang matindi niyang kalaban, si Olivia Yates. Kasi dati itong Miss World, diba? So, yun. So, parang dito ako natatakot. And then, si Nadia from Ecuador. Ay nako,
talagang isa rin yan. Si Venezuela, si Stephanie. Maganda din si Venezuela, mukhang bakla, charot. Ayun, so ako para sa akin, okay naman. Hindi ko kinakatakutan. At saka si Cuba, si Lina. And then, of course, sa kanilang anim, sa tingin ko ba, aangat ba ang beauty daw ni Atisa Manalo? Oo naman, Diyos ko, kung ganda ang pag-uusapan, angat si Atisa. Pero kasi syempre, yung presensya ni Cote d'Ivoire, tapos yung presensya ni Chile, ni Ecuador, Venezuela, Cuba, yan yung hindi natin alam kung gaano ba ka-strong. But naniniwala ako, kasi Miss Universe to, so, may laban ang pambato natin. Diyos ko, yung pearl pala na nakalagay sa leeg ni Atisa, nakakaloka na di ba? Parang dito, pinapakita ni Atisa Manalo, ay, ako ang winner dito. So, sa kanila, sa totoo lang, syempre, magiging bias na tayo. Winner na dyan si Atisa. Ayan na. So, nagbibigay na nga ng sign, di ba? Eto na, meron na siyang ano sa leeg. Eto na, meron siyang, ano ba yan? Yung parang, kwintas. So, yun. So, ako para sa akin, ay kabog ang beauty ni Atisa. At, umaarangkada talaga ng bonggang-bongga. Diba? So, good luck. So, sa kanilang lahat yan malalakas at mag-expect tayo na malakas talaga sa Ecuador. Sa Ecuador kasi, di ba, napanood na natin to sa Miss USA na sobrang, oh my gosh, nakakatakot siya. At para siyang, para siyang kandidata sa tawag dito, basta iba yung datingan yan at medyo nakakaloka yan. So, yon. And good luck, di ba? Good luck kay Atisa at good luck sa atin. Pero parang feeling ko lalaban naman ng Atisa Manalo at hindi yan magpapabaya. So, ngayon palang nararamdaman ko na yung paghahanda na gagawin ni Atisa Manalo para makausag ng bonggang-bongga sa kompetisyon ng Miss Universe. At yun yung abangan natin. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, ayon daw kay Atisa Manalo, si Val Taguba ang gagawa ng gown niya for the Miss Universe pageant. So, okay ba to sa'yo, Mama Sam? So, para sa akin, yes. Kasi, si Val, parang feeling ko may vision siya kung ano ang gagawin niyang gown para kay Atisa Manalo sa darating na Miss Universe. Dito sa Miss Universe Philippines, yung napanalo niya na to, panalo na tayo dun eh. Kumbaga parang alam niya kung ano ang bagay kay Atisa Manalo, anong kulay, anong cut. So, syempre mag-expect tayo na may strap yan dito. Pero I wish na sana bonggahan. So, kung meron mang strap dito, siguro gawin niya yung parang dito, yung katulad ng nakikita natin gown na puti. Tapos, dito. Maganda naman yung mga gown na ginagawa niya, pero I hope na makakreate talaga siya kay Atisa ng bonggang-bongga, di ba? Na naniniwala ako na may vision na ganun si Val, na alam niya kung paano pagagandahin si Atisa. So, nagawan niya na ng color pink, nagawan niya na ng color yellow, I think white, or basta gusto ko yung mga light color. Ayoko ng red kasi hindi bumabagay kay Atisa yung red. Kaya utang na loob mag-red si Atisa. Mas gusto ko sa kanya ang white kasi sa white talaga sobrang bongga. And then parang feeling ko lucky din si Atisa sa kay Val kasi di ba nagma-Michael 5 si Atisa, nag-first runner-up. Pero syempre ngayon siguro mas bobonggahan nila yung gown na gagawin nila kay Atisa. Pero syempre sana hindi madadapa si Atisa kasi di ba last time nadapa si Atisa Manalo doon sa gown na ginawa ni Val. And I hope na ito maging maingat sila dahil alam naman natin si Atisa may pagka careless. Alam mo yan, lagi daw siya talagang natutumba o natatalison. Pero, let's see kung ano ang idea. Wala akong idea na maisip kung ano. Pero tulad na sinabi ko, sana bongga na pag lumabas siya, parang
wow, ang ganda. Ganon. Hindi yung simple-simplihan lang. Kasi, syempre, kapag magaganda yung mga gown ng kalaban, tapos talagang pasabog, sana nanonood si Val ng Miss Universe and then meron siyang idea na ano ba ang bagay, ano ba ang, sana yung vision, ayun, makuha nila ng bonggang-bongga. Kasi, syempre, mas titignan mo na, ay, ito ang bagay sa kanya, ay, ito ang pasabog sa kanya. So, parang, mas bongga yun, di ba? So, yun. Magtiwala tayo kay Val sa gown na gagawin niya for Atisa Manalo at magtiwala tayo sa proseso ni Atisa Manalo para sa Miss Universe. And then, tignan na lang natin. O, di ba? So, yun. So, kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ninyo, ito na kaya yung sign na talagang papalo tayo ng bongga-bongga sa Miss Universe. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.